Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Feed Your Mind in Inc. Okay. Pahayag ni Senator Trillanes kung bakit hindi na tatakbo kahit anong posisyon sa 2028. Ito, sabi niya, bakit hindi ako tatakbo? Kasi kapag naging presidente si Sara, maging senador man ako, mayor, o vice president, it won't matter. Ako unang hahantingin niya eh. Salamat naman, Mr. Ex-Senator Trillanes, at alam mo ang katotohanan. Ano na yung sabi niya na pag natalo si Hontiveros na presidente sa 2028, hindi na daw siya titira sa Pilipinas. Hindi ko na, or kung manalo si Sara, matalo si Risa, hindi na siya manirahan sa Pilipinas. Sa US na lang daw. Ito na, connecting the dots. Takot pala siya na hahantingin ni VP Sara. Humanda na kayo. Sino pa yung hahantingin? Tore, yung group effort, sina Abante. takot na sila ngayon. Ay, nako. Ang tanong, kung tatakbo siya, mananalo ba? Yun ang unang tanong. Basa tayo sa mga comments. Janice Vito, alam mo na pala eh. Raymond Mananday, bugok ka. Di ka mananalo, oy. Isa pa, gawain mo yan kasi kaya ka takot. Yun ang tanong. Hindi nga siya nanalo sa Caloocan, itong midterm election. Kasi he was born in Caloocan. Nabasa ko yung kanyang short biography. Born in Caloocan pala talaga siya. So, ilang beses na ba siyang tumakbong senador na natalo? Kaisa pa o kadalawa na? Para nakikita niya hindi na siya pwede sa national position. Kaya sinubukan niya yung kumandidatong mayor. I don't know, yung kanilang party list, magdalo. Wala naman atang hindi na nananalo ang magdalo dahil wala na eh. Noong una, okay pa naman tong si Trillanes. Binubutuhan ng mga sundalo, mga men and women in uniform yan. Okay siya noong una. Nasira na lang siya nung lantaran niya ng kinontra ang mga Duterte. Kaya ito, Mary C. Gaba ngayon, yung nangyayari sa kanila na habang sinisira nila si VP Sara, lalong nagniningning si VP Sara, lalong napapamahal si VP Sara dahil sa mga paninira. Kaya in a way, pasalamatan natin itong grupo ni na Trillanes, De Lima, Percy Sendanya, Hontiveros, yung si Father Plabano, sino pa dyan na palaging may Franz Castro. Parang sila eh, yung gold, i-refine mo by fire, lalong maging pure yung gold. Yung diamond, parang linisan mo, kiskisin mo ata eh. Para malalong mag-shine, kiskisin mo. So, itong sina Trillanes and company, sila yung taga-kiskis kay VP Sara. Kahapon, may nakausap ako sa isang mall, mga diehard supporters. Naglalakad ako, exercise. Mamaya, yung mag-asawa, Sir, sandali lang. Kayo ba si Makanas? Yung vlogger. Diba? Oo. Ay, nanonood kami sa inyo. Diehard Duterte kami. Ano bang plano natin? Tanong sila. So, napag-usapan namin yung mga ginagawa nilang paninira kay VP Sara, lalong nagniningning si VP Sara. Ganon ang usapan namin kapon sa loob ng isang mall. Kaya, sige, sirahan nyo lang. Ano pa yung, I hope, totoo itong post ni Attorney Trixie Angeles, nabasa ko kahapon. Meron daw internal survey na ginawa ng kampo ng administrasyon, Marcos ba? Para tignan nila gaano ba talaga kalakas si VP Sara
gaano kalakas din o kahina si BBM, ano ang sentimento ng taong bayan tungkol sa impeachment. Ayun, may resulta na daw, super lakas si BP Sara. Higher than expected kasi 60 plus percent yung rating ni BP Sara. Hindi naman nabanggit ano yung rating ni BBM. Tapos, nakita nila na ayaw ng mga tao na ma-impeach si BP Sara. Yung survey na yon nag-leak sa mga kongresista. Kaya ang mga kongresista daw ngayon, alanganin na ayaw na nilang suportahan ang impeachment ni BP Sara. Kaya itong si Congressman Lawrence Defensor, Deputy House Majority Leader, umamin na siya sa isang interview na mahirapan sila na makakuha ng 1/3 of congressmen who will endorse the impeachment of BP Sara dahil pinag-iisipan nila yung kanilang political career sa 2028. Sino ba? Kung ako ang kongresista, no way. Lalo na ngayon, wala namang padulas daw. O, sabi ni Congressman Toby Chanco, hindi katulad last year na mayroong budget sa mga pumirma. Ngayon, wala na. Bakit pa ako pipirma? So, galingan nyo, Mr. Ex-Senator Trillanes. Talunin nyo si BP Sara para hindi kanya hahantingin. Good luck sa iyong pagtatago kung sakali.